Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka, ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw po at ani. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating Facebook Live via Radio Agri 90.1 FM official Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po muli si Gian, isa po ako sa makakasama ninyo tuwing 10 to 11 a.m. ng Miyerkules at Biyernes. Bago po tayo mag-umpisa ay batiin po muna natin ang aming butihing director, si Director Dionisio G. Alvendia, Director 4 ng PhilMec, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Dabalos, ang aming ACD Chief, Sir Jet Molek Subaba, Section Head ng STIPS, at si Ma'am Best G. S. Magararo, Section Head naman po ng STIDS. Ayan. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng employee na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na po sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa biyahe. Naway mag-ingat po kayo sa inyong biyahe. Ayan. Sa programa po natin ngayon, sa programa pong ito ay tatalakayin po natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Kabilang po ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa magsasaka, at kung paano po ito makakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa huling episode po ay tinalakay po natin ang mga impormasyon tungkol sa Phase 1 at Phase 2 ng RCEF Mechanization Program kasama ang ating Director 3 ng PhilMec na si Sir Joel V. Dator. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga balita at impormasyon tungkol sa RCEF. Ayan, panoorin po natin ang balitang RCEF. Mga nagawa ng RCEF MEC ibinahagi sa 2024 RCEF Annual Review. Para masiguradong matagumpay na pagpapatuloy ng RCEF 2.0, isinagawa ang 2024 RCEF Annual Review nitong February 4, 2025 sa Plenary Hall, PhilRice CES Science City of Muñoz. Ibinahagi ni na Director 3 Joel V. Dator at Elijah Z. Davalos, Chief of Applied Communication Division, ang mga nagawa ng mechanization program ng PhilMec sa Phase 1 ng RCEF, pati na rin ang mga plano at layunin para sa Phase 2. Ayon sa ulat ng mga ahensyang bumubuo sa RCEF Extension Program, mahigit sa 300,000 extension workers, magsasaka at rice specialists na ang nabenepisyohan ng programa sa loob ng 6 na taon. Ang review na ito ay nagbibigay pagkakataon upang suriin ang mga resulta at tiyakin na ang mga aral na natutunan sa Phase 1 ay maisasagawa sa Phase 2. EDD, naghahanda na para sa RCEF 2.0. Noong February 6, nagsagawa ang Enterprise Development Division ng panayam sa mga lokal at pribadong paggawa ng makinarya at mga repair shops bilang paghahanda sa RCEF 2.0 na ngayon ay magbibigay na ng fabrication, repair, and maintenance centers or FARM-C sa mga kwalipikadong FCAs. Layunin ng panayam na makalap ang mga good practices sa pamamahala ng negosyo na magsisilbing gabay na dibisyon sa pagbuo ng mga educational materials at training modules para sa mga isasagawang pagsasanay nito. Senator Villar nagbigay suporta sa RCEF trainees. Nagpaunlak ng pagbati at suporta si Senator Cynthia A. Villar, ang principal author ng Rice Verification Law, sa mga kalahok ng RCEF Specialized Training Course, ang Mechanized Rice Crop Establishment Technologies na ginanap sa Bacoor noong February 3 at 4. 27 miyembro ng FCA beneficiaries ang lumahok sa pagsasanay na naglalayong patasin ng kasanayan at kaalaman ng mga magsasaka sa rice mechanization, partikular na sa paggamit at pagmementina ng mga makinaryang pantanim ng binhi o punla.
mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Para po sa karagdagang impormasyon o update sa RCEP, ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang RCEP Mechanization Program website sa www.rcef.philmec.gov.ph. Maaari rin po kayong mag-comment ng pagbati o shoutout man po yan sa ating comment section at babasahin po namin ito mamaya. Ngayong episode po ay tatalakayin naman po natin ang operation at maintenance ng rice combine harvester at rice thresher since nalalapit na nga po ang harvesting season. Ito po ay makakatulong upang maging gabay at matutunan ng mga operator po natin ang tamang paggamit at pag-aalaga ng makina upang mapanatili ng maayos ang operasyon at maiwasan po ang mga sirang bahagi at mapahaba ang buhay ng makina. Dahil nabanggit nga po ni Sir Joel noong nakaraang episode na ang buhay po ng makina ay mas lalong tumatagal kapag nabibigyan ng tamang pag-aalaga. No? Kaya't sabay-sabay po nating panoorin ang operation at maintenance ng rice combine harvester at rice thresher. Ang rice combine harvester ay makinarya na may 4 na gamit: panggapas, panggiik, panglinis, at pangsako ng mga butil ng palay. Ito ay angkop na gamitin sa malalaking sukat ng sakahan at nangangailangan lamang ng 2 hanggang 3 tao na magmamaneho ng makina at mangangasiwa sa pagsasako ng palay. Ang rice combine harvester ay binubuo ng mga pangunahing bahagi. Engine section, transmission section, picking section, threshing section, grain tank and discharge section, at levers and controls section. Engine section. Dito matatagpuan ang makina ng rice combine harvester at iba pang bahagi. Ilan sa bahagi ng makina na kalimitang gamitin at kumpunihin ay ang sumusunod: battery, radiator, water coolant, air filter, engine oil. Transmission section. Ang bahaging ito ay ang nagpapaandar sa operasyon ng makinarya. Ilan sa bahagi na kalimitang gamitin ay ang sumusunod: traveling belt, trackpad, rollers. Picking section. Ito ang bahagi na humihila, pumuputol at kumukolekta sa aanihing palay. Ilan sa bahagi na kalimitang gamitin ay ang sumusunod: feeder house, crop divider, cutter blades, finger guide, reel at reel tine, at platform auger o bucket. Threshing section. Sinasala at pinaghihiwalay nito ang butil ng palay mula sa uhay. Ilan sa bahagi na kalimitang gamitin ay ang sumusunod: dust exhaust hood, threshing rotor, concave screen, at threshing drum.
Grain tank and discharge section. Dito sinasako o kinokolekta ang mga inaaning butil ng palay. Ilan sa bahagi ng kalimitang gamitin ay ang sumusunod: assist grain deck, co-worker backrest, grain tank, at grain outlet. Levers and control section. Sa parteng ito, makikita ang mga bahagi na gamit sa pagkontrol ng rice combine harvester. Ilan sa bahagi na kalimitan gamitin ay ang sumusunod: key switch o ignition key, accelerator lever, steering lever, reel height control switch, header clutch lever, threshing clutch lever, reversing lever, main shift lever, range shift lever, brake pedal, instrument panel o panel gauge, working lamp switch, at horn button. Bago magsimula sa operasyon o paggamit ng rice combine harvester, ugaliing suriin ang mga sumusunod. Langis. Sukatin at siguraduhing sapat o nasa tamang level ang langis gamit ang dipstick. Dapat umabot sa itaas na guhit ang level nito. Air filter. Tiyakin na malinis at hindi barado ang primary at second filter. Bugahan ng hangin mula sa loob ang primary filter at linisan ng tubig ang secondary filter kung marumi. Radiator. Suriin ang bahaging ito ng makina at tingnan kung marumi o barado ang screen. Linisan kung kinakailangan. Coolant. Siguraduhin puno o nasa tamang level ang coolant sa subtank para maiwasan ang pag-overheat. Hydraulic oil. Bago ang operasyon, sukatin ang level nito gamit ang dipstick. Mag-change oil ng hydraulic kung kinakailangan. Battery. Karaniwang maintenance-free ang battery ng combine harvester. Linisan lamang ng grasa ang terminal nito kung kinakailangan. Belt. Tiyakin na maayos ang kondisyon ng belt sa makina upang maiwasan ang pagkakaroon ng abala kapag ito ay napatid. Crawler. Suriin ang tensyon ng crawler. Higpitan o luwagan ito ayon sa tamang adjustment. Fuel tank. Siguraduhin sapat ang krudo ng makina. Linisan ng strainer nito kung madumi. Bukod sa mga bahagi ng rice combine harvester, mainam rin na isaalang-alang ang mga sumusunod. Normal na tunog at kulay ng usok ng makina. Gumaganang controls, levers, preno at clutches, mga kadena at joints. Sapat na dami o level ng langis at tubig sa makina at maayos na kondisyon at kasuotan ng operator. Tandaan, malaki ang gampanin ng operator sa maayos na kondisyon ng makinarya at operasyon sa bukid. Tiyaking sanay ito sa tamang paggamit at pagmementina ng combine harvester. Dapat palaging handa, may kumpletong gamit kung mag-aani at kaalaman sa manual ng makinarya. Bago anihin ng palay, kailangan alamin at tandaan ng operator ang mga sumusunod. Tamang kondisyon ng aanihing palay. Maaari nang anihin ng palay kung 90 to 95% ng palayan ay kulay ginintuan. Nasa 20 to 25% ang moisture content ng mga butil at matigas na ang laman ng butil sa ibaba ng uhay. Correct maturity days. Ang late maturity days ay nasa 130 to 136 days. Ang medium ay nasa 113 to 125 days. At early maturity ay nasa 110 days and below.
sistema o direksyon sa pag-aani. Tandaan, mainam na anihin ang palay gamit ang rice combine harvester mula sa harapan kung saan ito nakapaling. Kung nakadapa ang palay, anihin ito mula sa likurang bahagi kung saan nakapaling. Inirerekomenda na nasa 10 to 15 centimeters ang pagitan ng pinakamahabang butil mula sa lebel na uhay na puputulin para maiwasan ang mas maraming dayami na papasok sa makinarya na maaaring magdulot ng mas mataas na porsyento na nasasayang na pag-aani. Sa pagpapaandar ng rice combine harvester, ilagay ang shift lever at range shift sa neutral. Ilipat sa off ang threshing clutch lever at header clutch lever. Ilagay ang accelerator lever sa low. Tapakan ng preno at pihitin ang key switch sa start. Paalala, magandang kasanayan ang pagpapainit ng makina at pagbusina bago imaneho o gamitin ang combine harvester. Kung imamaneho o gagamitin ang combine harvester, itulak lamang ang main shift lever paabante upang umandar pasulong ang makinarya. Kabigin naman pabalik ang main shift lever upang ito ay umatras. Sa pagliko ng makinarya, gamitin ang steering lever at ibaling ito sa direksyon kung saan nais iliko. Palaging itaas ang header kung ililiko upang hindi matamaan ang mga tanim. Sa pag-aani ng palay, sundin ang mga sumusunod. Ilipat ang range shift lever sa standard, low o high ayon sa kondisyon ng pananim. Gamitin ang accelerator lever upang maisaayos ang bilis ng makina hanggang sa mapunta sa green zone ng tachometer. Ilagay sa on ang threshing clutch lever at header clutch lever. Ibaba ang header gamit ang main shift lever upang maiwasan ang pagkasayang ng mga butil. Iayos ang reel ayon sa taas ng palay gamit ang height control switch. Itulak paabante ang main shift lever at simulan ang pag-aani ng dahan-dahan. Ilipat ang main shift lever sa standard o lower speed gears kung may nasasayang na mga butil gamit ang high speed. Kung tapos na sa pag-aani at pahihintuin ang makina ng rice combine harvester, ibaba ng hindi nakasayad sa lupa ang header gamit ang main shift lever. Ilipat sa off ang header clutch lever. Ilipat sa off ang threshing clutch lever kapag wala ng mga butil na lumalabas galing sa outlet. Ilagay ang accelerator lever sa low. Pihitin ang key switch sa off para huminto ang makina. Kung hindi gagamitin ng matagal ang makinarya, mainam na punuin ng krudo ang tangke nito upang maiwasan ang pagkakalawang. Lagyan ng anti-rust na langis ang labas na bahagi ng makinarya na maaaring kalawangin. At alisin ang baterya sa makina at isinop ito sa malamig o may ventilasyon na lugar. Problema: mga nalulugas na palay habang ginagapas. Sanhi: maaaring mataas ang header. Solusyon: ibaba ang header upang maibaba pa ang pagtatabas at paggugupit sa palay. Problema: pagsama ng palay sa dayami. Sanhi: maagang pag-aani o mataas na halumigmig ng palay, mahigit 26%. Solusyon: hintayin ng tamang oras ng pag-aani. Bawasan ang bilis ng operasyon ng pag-aani. Sanhi: malakas na blow o ihip ng fan. Solusyon:
Bawasan ng wind power ng fan. Problema, unthreshed o hindi nagigiik. Sanhi, mabilis ang operasyon ng pag-aani kumpara sa naaani. Solusyon, bawasan ang bilis ng operasyon ng pag-aani. Sanhi, ang daluyan sa concave screen ay nabarahan nang dahil sa basang palay. Solusyon, pahintuin ang paggigiik at alisin ang nakabara. Pagkatapos gamitin ang combine harvester, mainam na suriin ang mga bahagi nito para ma-maintain ang magandang performance ng makinarya. Cutter blade, suriin kung mapurol, may bungi o may naputol na bahagi. Finger guide, suriin at lagyan ng langis tuwing gagamitin. Chain adjustment, i-adjust ang bahaging ito batay sa luwag o higpit na kailangan. Header drive belt, suriin at i-adjust ang spring. Screening belt, iayos ang belt tensioner. Luwagan o higpitan ang nut kung kinakailangan. Tiyakin na tama ang adjustment at ayusin kung kinakailangan. Swing separator belt, suriin ang spring at i-adjust ang nut nito. Trackpad, suriin ang adjustment nito. Luwagan o higpitan ito gamit ang adjusting bolt. Rollers, lagyan nito ng grasa gamit ang grease gun at i-adjust gamit ang tensioner. Reaping drive chain, ayusin ang bahaging ito sa tamang adjustment at lagyan ng langis kung kinakailangan. Para sa karaniwang suliranin sa paggamit ng combine harvester, maaaring isang guni ang talaan na ito. Problema, hard starting. Sanhi, maaaring maluwag ang terminal o may faulty wiring. Solusyon, suriin ang terminal. Sanhi, maaaring may sira ang battery. Solusyon, suriin ang battery. Palitan kung kinakailangan. Problema, overheating. Sanhi, maaaring may problema o sira sa radiator screen. Solusyon, suriin kung barado o marumi. Linisin kung kailangan. Sanhi, cooling screen. Solusyon, linisin kung barado. Sanhi, coolant. Solusyon, tingnan kung sapat ang laman. Dagdagan kung kailangan. Problema, fuel malfunctioning. Sanhi, maaaring barado ang fuel lines dahil sa napabayaan o hindi napalit ang filter. Solusyon, suriin ang fuel filter, pump, water separator, hanggang fuel tank upang makita ang problema. Paalala, ang mga makinaryang ginamit ay hindi nangangahulugang pag-endorso ng PhilMec. Ang rice thresher ay isang uri ng makinaryang pangsaka. Ito ay ginagamit sa paggigiit sa mga nagapas na palay upang maihiwalay ang budil ng palay sa sanga at dahon nito. Ang thresher ay binubuo ng mga pangunahin o kalimitang ginagamit na bahagi. Top cover at back cover palay. Ginagamit ito bilang panakip sa inilalagay ng mga gapas na palay at nagsisilbing takip ng threshing drum. Threshing drum ang umiikot na parte ng thresher na gumigiik sa gapas na palay. Dito rin makikita ang ngipin o peg tooth ng thresher. Feeding table o feeding board. Dito inilalagay ang mga gapas na palay bago itulak paloob ng threshing drum. Lower screen o concave ang kasama ng threshing drum sa loob ng threshing cylinder na unang sumasala upang mapaghiwalay ang dayami at palay. Ang clutch lever ay ang ginagamit upang paikutin ng threshing drum sa pamamagitan ng mga fan belt.
oscillating screen assembly ang nagsisilbing salaan ng palay upang maging malinis ang nahuhulog sa primary outlet. Sa primary outlet, nahuhulog ang mga malinis na nag-iik na butil ng palay. Sa secondary outlet naman, lumalabas ang palay na hindi malinis ang pagkakagiik ng oscillating screen. Sa thresher window, ihinuhulog ang mga palay na galing sa secondary outlet upang giikin muli. Dito rin ihinuhulog ang palay na walang laman at iba pang dumi na kasama ng palay. Straw guide outlet. Ito ang nagsisilbing labasan ng mga dayami mula sa loob ng threshing cylinder. Windboard. Dito dumadaloy ang hangin mula sa blower at dito rin dumadaan ang malinis na palay mula oscillating screen patungong primary output. Ang blower ang nagbubuga ng hangin papunta sa windboard upang maging malinis ang palay. Maaari itong palakasin o hinaan gamit ang blower fan adjuster. Toolbox. Ito ang lagayan ng mga gamit sa pagmimentena ng thresher. Chassis. Ginagamit ito upang alalayan at magsilbing patungan ng thresher. Pneumatic tire. Ginagamit ito upang mas mapadali ang paglipat ng posisyon ng thresher. Stand. Napapanatili nito ang maayos na pagkakatayo ng thresher at maiwasan ang pagkatumba. Ang drawbar ay ginagamit upang mahila ang thresher. Nariyan din ang engine, pulley, ang nagtratransmit ng power mula sa engine papunta sa threshing drum. Makinita, silinyador, fuel filter, fuel strainer, fan belt, radiator, tangke, at oil. Bago gamitin ng thresher, tiyakin na sapat ang krudo at magdala ng pasobra kung kinakailangan. Tiyakin din na malinis ang fuel strainer. Tiyakin sapat ang dami ng gear oil. At malinis ang fuel filter. Siguraduhing naka-align at maayos na nakalagay ang engine base. Siguraduhin din na tama ang sukat ng fan belt at naka-align ang mga pulley nito. Tignan din kung maluwag na ang fan belt at ayusin kung kinakailangan. Suriin ang radiator. Tiyakin kung ito ay may tubig at dagdagan kung kinakailangan. Buksan ang top cover palay at suriin ang threshing drum at siguraduhin walang nakabara. I-check ang mga ngipin ng threshing drum kung may kulang o sira at palitan kung kinakailangan. Tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang chassis at mga gulong nito. Tiyakin din na nasa patag na lugar ang thresher at maayos na nakatayo ang mga stand nito. Ilatag ang lona o sapin sa ilalim ng thresher bilang pansalo sa posibleng mahulog ng mga butil ng palay. At bago mag-operate, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ng operator nito. Hindi nakainom, hindi nakadroga, hindi masama ang pakiramdam, nasa tamang kasuotan, at nakafocus sa gawaing pambukid. Sa pagpapaandar at wastong paggamit ng thresher, Step 1. Ilagay ang makinita sa starter. Step 2. I-adjust ang silinyador. Step 3. Itaas ang choke. Step 4. Paikutin ang makinita hanggang sa makuha ang 600 hanggang 700 RPM ng cylinder drum. Step 5. Ibaba ang clutch lever ng thresher. Step 6. Ilagay ang gapas na palay. Step 7. I-adjust ang silinyador ng makina depende sa gigiiking palay. Mas mataas dapat ang revolusyon kapag basa ang palay at mas mahina kung tuyo.
Step 8. I-adjust ang blower kung kinakailangan para maging malinis ang nagiik na palay. Paalala, iwasang magsubo ng mga matitigas na bagay sa threshing drum upang makaiwas sa anumang aksidente at pagkasira ng makinarya. Iwasan din ang pagsubo ng sobrang daming palay sa thresher upang maiwasan ang pagbabara ng threshing drum. Iwasang mag-adjust o magtanggal ng kung anong bagay habang ito ay umaandar. Sa pagpapahinto ng thresher, Step 1. Ibaba ang silinyador ng makina. At Step 2. Itaas ang clutch lever ng drum. Matapos gamitin ng thresher, mainam na linisin at alisin ang mga putik na dumikit sa thresher. Suriin kung may mga nasirang parte o tagas. Lagyan ng langis at grasa gamit ang grease gun ng mga parteng gumagalaw o madaling kapitan ng kalawang. At igarahe ang thresher sa patag at maaliwalas na lugar na malayo sa direktang sikat ng araw o ulan. Mahina o mabagal gumiik? Maaaring mali ang pulley combination. Maaari rin na kulang sa ikot ang threshing drum o dumudulas ang fan belt. Sundin ang tamang combination, dagdagan ang andar ng makina, o hataking mabuti ang clutch lever. May naririnig na abnormal na tunog habang naggigiik. Maaaring may natanggal na tornilyo o di kaya ay may naisubong matigas na bagay. Ihinto ang operasyon at buksan ang top cover. Hanapin ang naririnig na hindi maganda. May tumapon na palay galing sa oscillating screen assembly. Mataas ang andar ng makina at masyadong malakas ang buga ng hangin. Bawasan ang andar ng makina at bawasan ang opening ng blower. Marumi ang giik na palay. Mahina ang andar ng makina at mahina ang buga ng hangin. Dagdagan ng andar ng makina at bawasan ang opening ng blower. May sumasamang palay at hindi nagigiik sa dayami. Hindi sapat ang ikot ng drum na kailangang nasa 600 hanggang 700 RPM. Dagdagan ang silinyador kapag kulang o bawasan kung sobra. Paalala, ang makinaryang ginamit sa video na ito ay hindi ini-endorso ng Philmec. Isa sa may pinakamataas na cost of production sa buong Asia ang Pilipinas. At ang pangunahing rason nito dahil mababa pa yung level ng mekanisasyon ng ating mga magsasaka. Traditional lang muna ang ginagamit namin noon. Siyempre, konti ang ani, konti ang kita. Mapapababa na mekanisasyon ang cost of production ng ating mga magsasaka. Mekanisasyon ng isang susi para kumita ang magsasaka. Kasabay ng pagsusulong ng modernisadong agrikultura sa bansa, ang pakikipagsabayan ng mga Pilipinong magsasaka sa paggamit ng makabago at angkop na mga pamamaraan sa pagsasaka. Kaya naman, mas pinapaigting ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang mechanization program sa buong bansa. Noong 2019, naipasa ang RA 11203 o ang Rice Certification Law na naglalayong tulungan ng mga magsasaka na magkaroon ng kakayahan na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Sa 10 bilyong taripa na nalikom sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, 5 bilyon ay inilaan para sa mga libreng dekalidad na farm machinery and equipment at post-harvest facilities para sa mga magsasaka.
Pagtatanim ng palay ang isa sa pangunahing kinabubuhay ng mamamayan ng Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Villaverde, makikilala si Ginang Ligaya Jozon, manager ng Villaverde Development Cooperative o mas kilala bilang Vildeco. Kabilang ng Vildeco sa Model Farmer Cooperative and Associations ng RCEF Mechanization Program. Benepisyaryo din sila ng libreng makinarya at pagsasanay. Sa 13 taong pamamayagpag ng Vildeco, mula sa 10 miyembro, ngayon ay nasa 122 members na nga sila at mayroong asset na humigit kumulang sa 50 milyong piso. Hindi na ako kinakabahan na walang gagawa, walang mag-prepare, ganun, walang maglalan prep, walang magtatanim, walang magha-harvest, ganun, kasi kumpleto na po yung mga makinarya din sa Villaverde. So yung mga makinarya, magpapa-schedule lang po yung mga farmers, yung mga makinarya na po talaga yung pumupunta sa mga palayan. Sila na po yung nagtatrabaho mula land prep, sa harvesting, planting, direct palay seeder. Maganda po yung impact nung pagdating po ng farm mechanization sa atin. Taong 2019 naman na magsimula sila sa farm mechanization. Kasabay nga nito ang pag-arangkada ng programang RCEF Mechanization Program at mula noon ay nadagdagan pa ang kanilang mga makinarya at ito ay pinapa-custom servicing nila sa kanilang lugar. At ito nga po yung ating shed ng ating mga makinarya. At ito po yung ating nakuha na mula sa RCEF program, yung ating 4-wheel drive tractor with rotavator. At yung atin pong rice combine harvester at saka yung hand tractor po nasa ating loob. Sa lalawigan naman ng Sorsogon, sikat ang Kapuy Basud Multipurpose Cooperative o Kapamuko. Sa pangunguna ni Gloria Hardin, manager at isa sa pioneer member ng kooperatiba. Mas maganda ngayon yung mga mechanization kasi madali ang pag-cultivate ng lupa at saka yung pag-harvest season. Madali lang, lalo na kung ang combine harvester ang ginagamit, kaya hangang-hanga po ako sa mechanization. Noon, walang ibang pinagkukunan ng pondo ang Kabamuko. Pero, na magsimulang dumating ang mga makinarya mula sa programa ng RCEF tulad ng 4-wheel drive tractor, rice combine harvester at mga grant facilities tulad ng recirculating dryer at rice mill, ay nadagdagan ang income ng kanilang kooperatiba. Tulad halimbawa, yung traktor kami ma'am, minus o naka-decrease ng expenses. Pagdating naman po sa harvester, malaking bagay po yung harvester. Yung 7,000 mo, almost bayad mo na lahat-lahat yan sa ani tapos sa paggigiling ng palay. Yan lang po ang advantage po ng machinery. Mula sa paggamit ng tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka hanggang sa pagsusulong ng mechanized farming sa kanilang mga bukirin, isinusulong ni Gloria at Ligaya ang farm mechanization sa kanilang kooperatiba. Ang dating mano-manong pagtatanim ng palay, paggamit ng kalabaw sa pag-aararo at paggapas maghapon sa gitna ng sikat ng araw ay unti-unting nabago sa tulong ng mga makinaryang ibinigay sa kanila. Hindi lamang ang Vildeco at Kabamuko ang nakabenepisyo sa mga libreng makinaryang natanggap mula sa RCEF Mechanization, kundi pati na rin ang mga maliliit na magsasaka na nais makagamit na makinarya sa kani-kanilang lugar. Kasi bihira na po yung mga laborers natin ngayon dito. Malaking tulong po talaga ng farm mechanization dito sa lugar po namin at sa ibang mga lugar. Kasi yung napunta po sa Vildeco po ng mga farm machineries is na igagamit po sa ibang munisipyo pa. Pinupuntahan po talaga natin para maservisan po sila. Masaya na ang mga magsasaka ngayon. Salamat sa mga mechanization. Kung wala yan, alam mo, ang upa ng paggapas, 10 to 12,000 per hectare. Plus yung hiring ng tracer, 8%. Pag yun ang ginamit namin, yung 8% na lang ang babayaran mo. Nakasave ka ng 12,000 na.
Simple lang naman po yung naging sikreto namin. Unang-una po yung teamwork po ng aming mga officers, staff, at lahat po ng mga operators. Hindi ko naman pinapakita sa kanila na manager ako, signatory manager ako, pero sa trabaho, andyan ako sa kanila nakagabay. Unang-una, loyal ka. Pangalawa, yung availability mo. Pangatlo, dapat dedicated ka sa organization. Makikita ng mga tao, nandyan ang pagmalasakit mo. Pagdating naman sa tulong mula sa lokal na pamahalaan, naniniwala ang lalawigan ng Sorsogon na sa tulong ng mga organisadong grupo ay sama-samang aangat ang bawat magsasaka. Modernization and mechanization is always the way to go if you want to be cost effective and if you want to maintain a low overhead in order to ensure profits. Sila ang mga kababaihan na itinataguyod at pinapangunahan ang mekanisasyon sa kani-kanilang nasasakupan. Anuman ang kasarian, babae man ang namumuno, ay may malaking gampanin at kontribusyon sa pag-angat ng larangan ng agrikultura at pagsasaka sa Nueva Vizcaya at Sorsogon. Aarangkadang magsasaka sa paggamit sa tamang makinarya. Tuklasin ang kinabukasan, buksan ang ating kapalaran. Arangkada, arangkada, arangkada na. At ayan po ang ating mga beneficiaries ng RCEF Mechanization Program mula sa Luzon. Sana po ay makatulong ang mga makinarya pong ito upang mas mapataas pa ang inyong mga ani at kita. Naway sa mga napanood po nating video about sa operation and maintenance ay marami po kayong natutunan. At ingatan din po ninyo ang inyong mga makinarya upang sa mga susunod na henerasyon ay magamit pa po ito ng mga susunod din na SCA. Ayun. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa RCEF program ay maaari po kayong mag-send ng message sa official Facebook page ng DA Filmec. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang official Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec upang maging updated po sa aming mga programa. At dito po nagtatapos ang pangalawang episode ng Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok at makinig upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod po, muli ako po si Gian. Laging tatandaan sa RCEF Mechanization Program ng Filmec ay may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.